Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang nakakagulat na pahayag ang binitawan ni Senador Amy na tila nagkumpirma sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanilang pamilya. Sa hindi inaasang pagkakataon, binuksan umano ni Senador Amy ang usapin ng ill-gotten wealth na nagdulot ng pagkagulat ng marami, lalo na't ito ay naglalagay sa kanyang kapatid na si Pangulong Kuting ng Norte Jr. sa sentro ng kontrobersya. Sa isang pagdinig, diretsang inilahan ni Senadora Amy ang ilang detalye ukol sa umunoy yaman ng kanilang pamilya na sinasabing nagmula sa kaban ng bayan. Bagamat hindi malinaw ang motibo sa likod ng kanyang mga pahayag, marami ang nagbigay ng kahulugan dito bilang pagbubunyag ng lihim na matagal na itinatago ng mga kuting. Samantala, nanatiling tahimik ang palasyo ukol sa issue. Ngunit ayon sa ilang eksperto, ang ganitong pag-amin mula sa isang miyembro ng pamilya kuting ay maaaring maging malaking ebidensya sa mga tao laban sa kanila. Ang revelasyong ito ay lalong nagpaigting ng panawagan ng publiko para sa hustisya. Maraming grupo ang nanawagan na panagutin ang pamilya Kuting sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian at pagnanakaw ng yaman ng bayan. Habang naghihintay ang bansa ng karagdagang detalye, nananatili ang tanong, ano ang magiging epekto ng revelasyong ito sa kasulukuyang administrasyon at sa politika ng Pilipinas? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong nakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, ako po ay mariing nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po tayo at syempre mga kapatid, huwag nyo din pong kakalimutang mag-subscribe at i-like and share na rin ang ating channel at ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Tahan, siyempre, yang si Senator Bato de la Rosa, number 22 sa balota. Etong si Atty. Jimmy Bondok, PDP laban ho yan, ha? Number 10 sa balota. Sinundan ho siya nitong si Senator Christopher Bongo, number 22 sa balota. Ito naman hong si Atty. J.B. Hinlo, number 30 sa balota. Ito hong si Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Tapos sumunod ho itong si Atty. Raul Lambino, number 34 sa balota. Tapos itong si Sir Ipe, itong si Sir Philip Salvador, number 57 sa balota. At itong si Pastor Apollo Kibuloy na number 58 sa balota. Yan ho ang mga kandidato ni dating si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ho ba kayo napansin? Ba't puro even, isa lang ho yung odd number. Ito lang si itong si Sir Philip Salvador. Ano ho ba yan? Nanonostra nyo na ho ba? Baka itong si Sir Philip lang ang manalo dito. Siya lang yung odd number eh. Lahat to even number sila 10, 20, 22, 28, 30, 38, 34. Yan lang, ito lang talagang si Sir Philip. Malay natin, siya lang pala manalo. Palakpakan ho natin ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayos. No, wag ho kayong wag ho kayong magsawang mag-share. Hindi lang ho dito sa video natin, pati yung mga kasama nating gumagawa ng reaction video at tinutulak itong mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no. Ang focus ho natin lahat ng kandidato na yan, wala ho tayong sisinuhin. Basta kandidato ni Tatay Digong, wala na hong maraming cheche-bureche. Kung tunay kang taga-suporta ni Tatay Digong, pagka sinabi niya na susuportahan yan, wala ka ng maraming question. Kasi yan yung nangyari doon sa 2022. Ang daming nabudol dahil kinwestiyon nila yung shot call nitong si Tatay Diggs na wag iboto yang si Marcos dahil bangag. Anong lumabas? Bangag nga ho mga kababayan. At itong mga individual na to, sigurado ho tayo isusugal nila ang kanilang buhay para dito kay Tatay Digong. At itong si Tatay Digong, isusugal niya ang kanyang mga pangalan dito sa midterm election na to. Na itong mga senador na to, sigurado magpe-perform pagka sila naluklok sa Senado. Ayun na nga mga kababayan. At dyan sa senatorial lineup na yan, wala dyan si Senator Amy Marcos. Anong sabi ko sa inyo? Nagpapapansin lang yan si Senator Amy. Sinopla ko siya nitong si Dr. Lorraine Badoy. Ang sabi niya, after all that drama, fighting with Tambi, Amy, okay, the disgusting budget, drama mama of budol, magnanakaw family.
Palakpakan natin. Gusto ko yung drama, mama of Budol, Magnanakaw family nitong si Dr. Lorraine Badoy. Namit na ba natin tong si Doc Badoy? Hindi pa natin namit yan si Doc Badoy, no? Hindi pa natin namit yan. Pero kahit hindi pa ho natin namimit yan, pero sa tingin natin talagang napakatapang ho yan. Palakpakan ho natin. Oh, noong nagsalita si Senator Amy, noong pa 2023, nung nag-hearing sila dyan sa akap-akap na yan, di ba? Tatapang-tapang pa niya. Nakikipagtalo pa siya sa DSWD. Hindi ko talaga maintindihan yung akap na yan. Hindi ko maintindihan kasi wala pang allocated na akap para sa Senado. Pero ngayon, okay na siya. Okay na, wala na hong problema dito sa mga senador na to. Pagkatapos ng lahat ng kadramahan, lahat ng kunyari, away-away sila ni Tamba, para lang silang bata nitong si Dalori Grace po, kunyari, away-away nila tong akap. Wala, hindi namin maintindihan, tanggalin natin yan sa budget. O sabi ni Tamba, ito na, meron kayong 5 billion, pamigay nyo sa susunod na election. Okay na yan, sige, pasok na natin, akap tayo. Kinuwestiyon na ho ni Senator Coco Pimentel sa Supreme Court yan na unconstitutional kahit itong si Attorney Jimmy Bondoc na isa sa ating mga kandidato sa 2025 midterm election itong si Attorney Jimmy Bondoc unconstitutional din ho. Base sa kanya, yang akap na yan. Hayon na nga mga kababayan, dito ho dumako na ho tayo dito sa ating napakatapang palakpakan. Napakatapang isa ho sa mga senador dyan sa Senado na merong yagban na tayuan yung mga kabalintunaan ng mga congressman dyan sa mga pondong, mga walang kwentang pondo na yan na gagamitin lang nila sa kanilang mga kampanya. Buti pa naman nung panahon ni Tatay Digong, no? Wala hong ganyang akap-akap na yan. Di ba? Yung talagang utilize nila, kinakapitalize nila lahat ng asset ng pamahalaan para maano sila, di ba, sa election, yung maitulak nila yung kanilang mga political agenda. Ito ho, Senator Bato de la Rosa ho tayo dito sa video na to. Pakinggan natin ang naging interview niya diyan sa SMNI. Taga-subaybay, magandang gabi po sa ating lahat. Po, Senador, ano po ba yung nasilip ninyo dito sa ugnayan ng PhilHealth DBP sa Tingog Party List? Nakikita natin na may pagka-irregular yung ginawa nila na memorandum of agreement dahil nga ang Tingog Party List is a political party. Political party yan. So, hindi mo talaga maiwasan na magkakaroon ng politika dyan. Dapat lang talaga, kung magkakaroon ng MOA between PhilHealth at saka DBP at saka yung ibang government agencies like DOH, dahil yan ay pangkalusugan. Yan ay about health. So, dapat DOH ang kamuha nila or kung concerning sa mga local government yan, so yung DILG ang kanilang kamuha. Hindi yung party list. Ano magkakaya ng isang party list para gampanan yung trabaho ng DOH? Yan o yung video natin na kahapon na walang tumatalakay. Hindi natin maintindihan. Bakit nagsisiksikan yung iba nating mga kasamang vlogger dyan sa nangyayaring tuwadcom na yan? Ang dami ho palang mahahalagang balita na nangyayari sa Senado. Kagaya na lamang ho nung naging pagtayo nitong si Senator Bato sa plenaryo, yung nag-privilege speech siya kaugnay dyan sa memorandum na pinasok ng DBP, PhilHealth at ng Tingog Party List. Kaya ho talagang kahit na gabi ho, binanatan natin para makita ng ating mga kababayan. Share nyo na rin ho itong video na to para kung sakaling hindi pa nila nakita, gawa na rin ho ng reaction video. O trabaho ng DILG. Questionable very questionable. So, anong ibig sabihin dyan? Ay talagang mahahaluan ng politika yung PhilHealth. Alam natin, PhilHealth ay pundo ng pangkalusugan yan, dapat pag-ingatan ng gusto. And ano na lang din ang iisipin ng iba pang mga party list din nito, Senador, kung ito sila lang ang pinapayagan, kumbaga magiging unfair ito para sa lahat. Hindi talaga, lalabas talaga ng preferred sila. Preferred party list sila, kung gano'n, kung hindi pwede yung ibang party list. So kung entertainin naman nila yung ibang mga party list in the spirit of
equality, no, and fairness to everyone, wala na. Marami na masyado makikialam dyan sa pundo ng PhilHealth. Masyado na maraming makikialam. Hindi na maganda. Dahil dapat talaga government agency lang ang pwede makialam dyan. Hindi dapat yung political party. Opo. Senador, meron ba kayong nakikitang advantage dito sa kanilang pag-iipagnayan sa tingog party list or kaya na gumawa ng kanilang trabaho o kung gusto nilang paigtingin pa yung kanilang trabaho nitong DBP at ng PhilHealth? Wala akong nakitang advantage on the part of the government. In fact, negative pa nga ang mangyayari dyan eh. Negative pa ang mangyayari dyan. Dahil nga, sila ang magpa-process sa kung ano mga local government units ang ilangan ng loan, mag-loan doon sa DBP, no? Kasi di ba ang some of the money of the PhilHealth ay doon sa DBP naka-deposit. At pagkapag mag-loan itong LGU na para pagandahin yung kanilang delivery of health services sa kanilang lugar, dadaan muna sila sa tingog party list bago sila entertainin ng DBP at PhilHealth. So another layer of another layer of bureaucracy. Bureaucracy. Another layer, Sen, of bureaucracy, Sen. Another layer of red tape o another layer of Red bureaucracy. tape. Yun. Kasi pagka dumaan pa sa tingog, yun, may utang na loob yun. Di ba? Galing tingog yan, Tinulungan tayo ng tingog, di ba? Ganun lang naman Layer po of yan. red tape and possibly another layer of corruption mangyayari dyan. Opo, dahil nga po, malimit natin marinig sa ating mga kababayan, lalo na sa pagbibigay ng ayuda, common na kinokomento po nila, lalo na sa social media, na kung sino lang ang malapit dito sa mga opisyal na ito, sila lang ang unang nabibiyayaan. So, ang nangyayari nito, kung ikaw ay hindi malapit dito sa party list na ito at hindi ka lalapit sa kanila, malayo ka dun sa ayuda, which is, ang alam natin, ang pera na yan, pera ng taong bayan yan at dapat ibalik sa lahat, para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan na hindi tinitingnan kung ano yung political affiliation or kanilang mga paniniwala sa politika. Yun nga, yung mga pagtataka ang daming party list yan. Pagtataka ka, bakit palaging payload party list ang maraming pinamubudbud ng mga ayuda, no? Para bang sila nagkukontrol ng mga ayuda funds. If you can remember, yung inimbestigahan natin noon ng mga pundo ng DSWD na nangyari doon sa Davao del Norte, no? Na tanggap sila ng 10,000 dito sa ayuda, no? 10,000. Tapos pagkatanggap nila, nidali siya sa isang kwarto, kabilang kwarto, meron nag-abang doon na tao. Binabalik yung 8,000, 2,000 na lang kanila. So maraming anomalya ng ganun na narinig natin. At tinanong natin kung kaninong pundo yun, sino nagpapacilitate ma-release ang DSWD yun. I think yung party list daw yung pundo na yun. So, Grabe, ang kapal ng mukha ng tingog na to, grabe. Ganun na lang sila ka-powerful, no? Grabe yung kapal ng mukha. Kung di nyo nasubaybayin yung hearing na yun, yun yung hearing na kung saan nagsumbong yung mga residente dun sa lugar na yun dahil pagkatapos nilang nakuha yung kanilang ayuda, dadalhin sila sa kabilang kwarto at kukunin ng mga opisyal ng local government dun sa lugar na yun, yung nakuha nilang kumbaga kukupitan o ninunukin yung nakuha nilang ayuda. For example, 5,000 yan. Hindi na buong 5,000 makukuha niyan. Makukuha na lang nitong beneficiaryo 2,000, minsan 1,500. Yung 3,500 kukunin nitong nagpakilala na opisyal ng isang party list. Party list. Sen, CMJ po ito, sir. Meron po kayong post na nag-viral sa social media at libo-libo po ng comment. Sabi mo dito, 0 for PhilHealth but 76B for AKAP and AIX. Kasi sa PhilHealth,
hindi ka makakautang loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Sir, Boy, di pa natin di ba nakita yan, ha? unfair naman kung ganito magiging Yan, labanan sa paparating na halalan? Oo. You have to face it, MJ at Admar. Ganun talaga ang takbo ng politika natin dito sa ating bansa. Ayan, magagamit at magagamit talaga sa pamulitika yung pera na yan, yung mga ayuda funds na yan. Dahil nga, tinatarget nila yung sino yung recipient ng makakatanggap ng ayuda, kundi yung kanila mga supporter, kanila mga botante. So yun lang ang pinipili na, nire-recommend nila doon sa DSWD na marilisan. So, captured voters na nila yun, gamit nga sa politika. Kasi kung priority ng gobyerno na punduhan yung PhilHealth, kung lagyan ng yung government subsidy na ilang bilyon, ang tao na magpapagamot sa PhilHealth, na magagamit yung pera, hindi magkakautang lang sa politiko dahil wala mga politiko na nag-facilitate para marilisan sila ng PhilHealth dahil sa batas yan eh. Nasa batas yan, PhilHealth na yan eh. Kaya talagang matanggap mo yung what is due you coming from PhilHealth. So walang papel ang politiko doon. Pero dito sa AKAP at AX, ang laki ng papel ng politiko dito. Sila ngayon ang magkuhan sa DSWD kung sinong re-release ng pondo at Yes, sir. Tawagan natin ulit si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yun nga, partner, binanggit niya na talagang magagamit sa politika. Ang ganda ng leather jacket nitong si Sir MG, lupit oh. Parang action star, parang nakikita ko itong si Senator Robin Padilla nung kabataan niya. At magti-thank you si Butante sa mga politiko dahil nga sa AKAP at AIX. Paano kung senador ka at congressman ka na walang AIX at AKAP? Nako po. Dapat nga mawala itong ganitong klase Doon ng... pa lang doon pa lang kumbaga nakabuelo na itong mga walang yang mga walang yang congressman na to itong AKAP na to, di ba? Doon pa lang nakabuelo na ho sila. Yung mga kalaban nila walang AKAP, walang AIX. Partida meron ng AIX kasi payout ho yan. Pagka magkakaroon ng payout, sama lang tong si congressman basta malapit dito kay Bangag. Pagka malapit ka kay Bangag, automatic na ho yun. Tuloy ho natin. Netizens. Balikan natin si Senator Bato de la Rosa. Sir, meron ako nabasang phrase sa libro at sabi dito, for the people and by the people. Sir, anong tingin mo dyan sa phrase niyan? Imuon nga pobre ang tao o palito ng mga tao? ang hirap na para kontrolado mo yung tao. Alam natin yan, may mga probinsya tayong ganun eh. May mga probinsya tayo, lalo na yung mga depressed na probinsya, alam natin yung mga diskarte, estratehiya ng mga politiko sa mga lugar na yan. Talagang ultimo nga edukasyon ipagkakait pa nila sa mga tao nila para the more educated their subjects, ay may malaking tsansa na ito ay lalaban sa kanila. So yan nga, panatilihin mong mahirap ang tao para forever ito maging dependent sa'yo at kayang-kaya mong bilhin yung kanilang boto. Po, kung i-scan mo po, Senator, ang social media, maraming tatanong. Meron nga ako nabasa yung prof ko sa college. Sabi niya, sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil wala ng budget ang PhilHealth. Wala ka nang aasahan. Parang ganun yung dating sa taong bayan, sir eh. Ganun talaga, frustrating on the part of the people, no? Kasi, alam mo, yung PhilHealth, nakalagay doon kung saan manggagaling. May mga sources of, may sources of revenue. Itong a certain percentage of the SIM taxes shall go to PhilHealth. Very clear yan. Nakalagay sa batas. So ngayon, yung mga taxes natin na nanggagaling sa sigarilyo, nanggagaling sa alak, nanggagaling sa mga sweeteners na food sweeteners, pag nakulikta yun, hindi man, zero man ang pundo ng PhilHealth, so hindi mapupunta sa PhilHealth yun. So napupunta sa ibang project. At yan ang hanapin natin kung saan nakatutok yun dahil wala man, hindi man namin alam dahil nga
Kaya nga ako hindi pumirma sa BICAM report dahil nga ang request ko lang nung opening ng BICAM na dapat give us ample time to study and to read everything na nakalaman sa ating magiging national budget sa GAA, General Appropriations Act. Wala man tayo, hindi man tayo binigyan ng chance na ma-scrutinize properly at bago tayo pipirma. So, yun, hindi ako pumirma sa sa BICAM report. Opo. So, yun nga, hindi alam kung saan yun dadalhin yung pera na income sa sin taxes na percentage coming from the sin taxes, revenues galing from the sin taxes, saan yung mapupunta? Kasi wala man, zero man ang PhilHealth. Supposed to be by law, a percentage of that mapupunta sa PhilHealth as a form of government subsidy. So ngayon, Balik natin. Si Senator Ronald Bato de la Rosa at nagpapatanong dito, partner ng taong bayan sa ating live stream. Sabi niya, Sen, bakit naman bumigay ang Senado sa AKAP? Akala ko ba tutol kayo sa AKAP? Magandang tanong ito, partner. Alam mo naman, nabigla yung mga senador sa budget ngayong 2024 na ba't mayroong ganong dole-out program na hindi naman daw nila napag-usapan at nasingit daw doon sa pambansang pondo ngayong taon. At sa 2025, approve po ang Senado dahil makakaroon na rin sila ng access doon sa pondo ng bagong programa na ito ng pamahalaan, yung AKAP program. Okay, balikan lang natin maya-maya si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil marami rin tayong mga katanungan sa iba pang mga... Forward tayo. Ayun, pasok. Yes, Senator. Ngayon pong nabanggit po ninyo, sir, na hindi po kayo pumirma. Mukhang si Senator Bongo rin po hindi pumirma at may mga ibang classmate kayo sa Senado. Pero sabi ng dalawang liderato ng kapulungan na pipirmahan na raw, kulang na lang ang pirma ng presidente. Hindi na ba importante, sir, ang pirma ng isang senador na member po ng BICAM para busisiin lahat ng dapat busisiin bago mapirmahan ng presidente? Alam naman po natin, pag napirmahan yan at nailimbag o naiprint, yun na talaga yung susundin na budgeting sa susunod na taon. Wala, hindi magmamatter yung perma natin dyan, NJ at Admar. Kahit na hindi tayo pipirma, papasa at papasa yan. Dahil majority lang naman, majority dapat ang nakapirma. So, halimbawa, kung ang BICAM members ay 10 galing sa House of Representatives o saka 10 galing sa... Gaganda ng tao nila, gaganda ng tao nitong mga nasa bicameral, Ibang klase, sasaya nila kasi may akap na rin sila. Kaso nakakadiri kasi nung harapan na hong panluloko sa sambayan ng Pilipino, kesyo yung akap daw na yan, contra-inflation. Kailan pa naging contra-inflation yung ayuda na yan? Pang totong it lang yan ng mga beneficiaryo, pakay iba dyan, pandodrogay lang yan Diba? Ang mga makakakuha ho niyan yung mga kumikita kaso hindi sapat. Matagal na ho silang kumikita pero hindi sapat, mga bullshit kayo. Ilang dekada nang kumikita ang mga ordinaryong Pilipino, hindi sapat pero hindi nagkaroon ng ganyang programa pero nakakaabot. Kumbaga kahit papaano nakakaraos. Imbis na dalhin yung mga buwis na yan, na galing sa mga manggagawa doon sa mga kapakipakinabang ng mga proyekto, dinala ho nila, ipinamigay ho nila ibinalik ho nila dito sa mga mga manggagawang kapos ang kita. Para saan? Para sa 2025, yung mga manggagawa na yan kasi, karamihan sa mga butante yan. Kaya yun ang tinarget ng AKAP na yan. Huwag ho tayong maglokohan. Lahat ng ginagawa nila na yan, para sa 2025 midterm election. Di ba nakakaloko? Binigay nitong mga manggagawa na to, yung sa AKAP po ito, iba pa yung AX. Yung AX para naman doon sa mga tambay. Yung pangartupad para doon sa mga walis-walis sa daan, yun, ganun ho yun. 3 minutes na magwawalis, tapos meron ka ng 5,000 kung magkano man yan. Iba pa hong ayuda yun. Marami ho tayong ayuda dito. Lahat ho, pwedeng kumuha ng ayuda. Ika nga. Meron para doon sa mga kapos ang kita. Yun ho yung mga kumikita na mga kababayan natin na nagiging benepisyaryo nito. At yun yung mga siguradong butante. Kaya yun ang tinarget nitong si Tambaluslos. Ang dami ho natin pwedeng paglagyan ng mga pondo na yan. Anak ng tokwa, akap, seryoso? Senado, so 20.
what is majority number ng 20? 11. Kung merong 11 na pipirma, pasado na yan. Pwede na yan i-report out or i-ratify yung yung BICAM report na yan. Dahil nga, majority lang ang kailangan. So kahit na hindi kami pumirma, kami dalawa si Senator Bongo, wala pa rin. Wa-take yun doon. Pasa pa rin yun, tatakbo pa rin yun. Opo. Sir, bago lang si Partner Admar, pinapatanong po ng ating mga viewer abroad, bakit na po bumigay ang Senado sa AKAP? Di ba, mga senador mismo nagulat na may AKAP na budget sa 2024 at sa 2025, di ba, sabi tinanggal at bubusisiin o tinanggal, sabi ni Senator Amy. So, ano pong panig ng Senado dito? Ay, wala na tayo magawa dyan kung tinanggal namin sa House, yung House version na dumating sa amin, tinanggal namin. Tinanggal ni Senator Amy. Tapos ngayon, pag BICAM, ibinalik nila. Isa nga rin yan sa dahilan bakit hindi ako pumirma dahil nga hindi ko nagustuhan yung pagbabalik nila. So, ibig sabihin yan, nagkaintindihan yung Ayun na nga ho mga kababayan, buti na lang ho talaga, meron ho tayong isang Senator Bato de la Rosa. Paano na lang kung wala tayong Senator Bato? Wala hong tatayo para sa sambayan ng Pilipino para questionin yung mga kalukuhan nila na yan dyan sa House of Representatives. Dahil nga naman numbers game yan sa House of Representatives at Senado, kahit na hindi nila pinirmahan yung BICAM na yan, yung budget na yan, nakakadiring budget na yan, absuelto kasi numbers game nga. Ito, rekta ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo at kung ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit nagtuloy-tuloy ang AKAP na yan. Game! While in all parts of the world, we're broadcasting live in Los Angeles. It's afternoon here. Yes. Ngayong araw Wow! Pambihira po, pasyal-pasyal na lang talaga tong si Atty. Panelo. Ibang klase ho, no? Nasa Los Angeles ho siya ngayon. Huwebes dyan sa inyo, Miyerkules. Yan talaga na-ratified, na-aprobahan. Of course, inaasahan natin yung paglagda din ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ngayong 2025, meron tayong 6.352 trillion national budget. At na-ratify na din ito sa Senado at Kamara kahapon. Dahil dyan, yun na lang, pirma na lang ni PBBM ang inaabangan natin dyan. Sabi na, ayon kay Senate President Chis Escudero na walang perpektong batas na inaprubahan, lamang nila ang, sa tingin nila, ang higit na mahalaga. At importante, sa panukalang budget, hindi naman bumoto ng yes, Ang problema kasi yung tingin nila, kargado na kagad ng kanilang mga pangsariling interes. Hindi talaga tingin nila, yung minsan kasi yung tingin ng mga politiko na to, hindi naman makakabuti sa bayanan. No? Ba't di ho nila pakinggan yung mga kababayan natin nasa social media? Yun lang ho, doon lang ho tayo nalalaman. Senate Minority Leader Coco Pimentel at Risa Ontiveros. Ilalabas ni Pimentel at taklang panahon ng kanyang paliwanag sa hindi pagboto ng pabor sa pondo ng in due time daw, sabi niya. Sa tingin mo, may gagamitin ba lang Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang veto power if meron siyang nais i-veto sa bahagi ng national budget, yung panukalang batas for the 2025 national budget, kasi yung AKAP na re-retain daw, Attorney Sal. Palagay ko, hindi nila, walang ibibito dyan kasi unang-una, yung proposed budget, ginawa nila yan. At wala namang binago dyan Wala akong nakitang binago. Ang nabago lang dyan, yung budget ng opisina ng Vice Presidente. Walang budget ng PhilHealth, Attorney Sal. Walang budget ng PhilHealth? Wala silang ibibigay na subsidy this year for the 2025. Bakit naman? Yan ang mali. O yan ay dito. Dito mo kasi yung PhilHealth nga nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan nating may hirap. Kailangan, lalo-lalo na yung mga may sakit. Kailangan ng medisina, kailangan ng ospital, kailangan ng rehabilitation. Yun dapat bigyan ng maraming pera para matustusan ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Iyon ang highlights sa 2025 budget, Attorney Sal. Walang subsidy ang PhilHealth, na-retain yung AKAP sa General Appropriations Act at yung unprogrammed funds, tumatingin ng 531.66 billion pesos sa Attorney Sal. Kailangan nila sa eleksyon, kaya may AKAP,
development program yun. Yun ang gagamitin nila. Ay, nako. Attorney Sal, maraming... Wala pa bang nababanggit yung rally ng INC? Kailan na ba yun? I'm not sure eh. Wala pa akong nababalitaan araw. But let me check, Attorney Sal, kung na-announce na ba ng INC kung anong araw yung kanilang gagawin na, kanilang i-organize na rally. Pero still on the issue sa budget, Attorney Sal, mananatili yung 733 million budget o nasa 1.3 billion na pesos ang natanggal doon sa budget ng Office of the Vice President. 1.3 ang natanggal na budget niya for 2025, Attorney Sal. Si Inday Sara naman di ba sabi, tanggalin niya kung gusto niya. Wala problema kay VP. Okay lang naman sa kanya. Marami naman tutulong sa kanya. Maraming mga nagbibigay ng suporta sa kanya. Pero mali yung hindi mo bibigyan ng budget ng Office of the Vice President. Lahat dapat yan doon. Kasi mayroong mga ginagawa ang opisina ng Vice Presidente na hindi nagawa ng mga nakaraan. Like for instance, establishing satellite offices of the Vice President all over the country. Bago yun. At maganda yun. Kasi nilalapit mo yung opisina ng Vice Presidente sa mga kababayan natin. At mas madaling lapitan si VP Sara kasi doon sa ibang mga ahensya. Kaya sinasabi na, ba't mo binibigyan mo ng pera para sa trabaho ng DSWD? O totoo yun, but iba yung alam mo sa DSWD, kahit na nandiyan si Secretary Rex, hindi lang noon, but sana kung siya mismo ang nagpapatakbo ng buong... Siyempre meron siyang mga subordinates sa baba. Hindi naman po pwedeng siya lang eh. Kailangan i-repair niya sa iba. Kung minsan mababagal, kung minsan naman corrupt. Kaya kailangan meron pang isang ahensya na pag nagkulang doon sa isang ahensya na supposed to be yun ang kanyang mandato, nandyan. Umaalalay naman yung isa. Hindi na pumalag, Attorney Sal, ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda para sa kapos, ang kita o AKAP. Sila sa Senado kasi, Attorney Sal, sila doon sa Senado ang ayaw doon na magkaroon ng AKAP sa GAA. Pero what went wrong doon sa BICAM at pumayag sila na ibalik itong AKAP doon sa proposed 2025 budget? Alam mo natin sa balita ni Carla Abellana. Forward na ho natin dito. AKAP daw ay para makapunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para i-promote yung people's